Alright, for today's video, isi-share ko sa inyo yung mga useful accessories na in-install ko dito sa aking e-bike aka Wowie ERVS version 4. Alright, so dito bago ko ipakita sa inyo mga accessories na dinagdag ko dito, pakita ko muna sa inyo na nililinisan ko to regularly yung ilalim ng e-bike natin at least once a week para hindi agad kalawangin or masira. Alright, kasi yun yung mga issue sa mga unang version yata ng mga e-bike ni NWOW, yung medyo kinakalawang agad yung mga parts, yung mga metal part. Alright, unang-una kong in-upgrade dito sa e-bike is yung cover nya, kahit nasa loob ng parking to, ayan, kinokoberan ko pa rin to. Iwas alikabok, iwas umupo yung mga batang tambay sa computer shop. Tsaka itong matting na to is pang higa ko pag lilinisin ko yung ilalim, at the same time kinocover ko na rin sa unahan, para hindi nila masagi. Alright, so ito pala yung buong e-bike ko ngayon. Sa ngayon ito yung looks nya, So punta tayo sa pangalawang idinagdag ko dito sa aking e-bike, madumi pala yung lens ng aking camera. Alright, itong rear view mirror ng aking e-bike, para nakikita ko yung mga angkas ko sa likod, especially yung mga bata, yung kids ko, pati asawa ko, yan kita siya. At the same time pati yung nasa likod ng e-bike kung may motor man na paparating at kotse. Alright, sunod na inad ko is itong roll up tint. Yan, nakakabit lang siya, i-clip nyo lang para mag-steady. Alright, hindi ako nagfa-fully tint ng windshield ko kasi gusto ko yung may clear, at then at the same time pag gusto kong may tint, pag maaraw gagamitin ko siya, pero pag madilim, clear, para kahit yung park light lang yung gagamitin ko habang umaandar, okay lang, kasi malakas yung park light na ito. Yan yung umiilaw, yung parang may shape na W, ganyan. Kahit hindi pa ako naka headlight, kitang kita na sa park light pa lang basta hindi nakatint. Ito rin pala yung trapal. Yan, isa din yan sa mga upgrade, kasi pwede kang bumili ng e-bike kahit walang trapal. And ito na mga cellphone holder, kailangan ko to kasi minsan nanonood ako sa CCTV. Yan, CCTV sa computer shop, meron din dyan, at sa buong bahay meron akong CCTV. Pag umaalis ako, gusto ko napapanood ko yung bahay at yung computer shop kung may nangyayari bang kababalaghan. Alright, nababantayan ko. And ito, sunod yung lagayan ng tubig, hindi ko binili yung pangmalakihan, ito Moto Wolf yung brand na ito. Binili ko na yung maliit kasi hindi naman ako magdadala ng malaking tubig, hindi naman kasi ako maglo-long ride dito, so more on short rides lang ito, panghatid sa bata. Then ito, emergency lang na panglagay ng milk tea, ganyan, removable din naman to. Then sunod kong in-upgrade dinagdag is yung itong matting, nabili ko sa Facebook to. Yan, isang buo na siya, magkaduktong yan siya. Maganda rin naman, makapit, hindi na kailangan ng tape or pandikit. Dito ko siya nabili kay madam sa Facebook. So ayan siya, hanggang dito yung niya, yung matting niya. Wow. Then itong susian ko, dinagdagan ko rin ng protection, nabili ko sa Shopee. Yun nga lang, hindi siya fit sa susi natin, so nagdagdag ako ng parang tissue dyan, ayan, para kasi maliit yung susi natin, hindi siya fit talaga pati sa likod. Yan, so okay naman na siya nung dinlagyan ko ng tapal. Itong foot basa yan, yung sa may apakan, hindi siya duktong sa kabila, gawa ng may handbrake. Itong Bluetooth speaker, hindi ko nagagamit kasi hindi ganun kasolido yung tunog niya, mas prefer ko na lang magdala ng Bluetooth speaker na may battery or rechargeable. Alright, then itong cover ng upuan, nabili ko rin sa Shopee. Maganda siya, soft naman, at saka bumagay sa color ng e-bike. Iwas kalmot na mga pusa dito, may mga pusang gala kasi dito. Hindi ko pa nga natanggal yung plastic ko. So yun, tsaka pag pinaparado ko naman dito may cover, pero nilalagyan ko pa rin dito sa ibabaw ng itlog, tray ng itlog, para hindi nila mahigaan. Irritable sila sa ganun pag nilagyan mo ng tray ng itlog. Tapos dito sa likod nilagyan ko ng cover kasi pag may nilalagay ako, ayoko masyadong kita yung laman kung ano yung daladala ko dyan, so nilagyan ko ng takip. Pero soon maghahanap ako ng cover dyan, yung buo, as in buong yan, matatakpan na waterproof, sana mayroon gumawa, mag-post sa ating page. Then itong lock, binili ko sa Shopee kasi itong lock dito na may lock naman to, tapos lalagyan mo ng padlock, ang liit ng butas. So maliit lang na lock ang malalagay mo, so kuha lang ng bato, pukpukin lang ng ganyan, tanggal na yun agad. So mas maganda itong heavy duty. Yun, nilalak ko siya dito sa may ibabaw.
Yan, basta bilhin nyo yung waterproof or stainless para hindi agad kalawangin, kasi kakalawangin yan pagkatagalan. Kasi nababasa yun, exposed yun eh. Then ito naman sa gulong, lahat yan naka-tire sealant na. So may video ako kung paano ko gawin yan. Yan, madali lang naman. Pupunasan nyo ng maigi yung butas pagkatanggal nyo ng pito. Tas bago nyo balik, pupunasan nyo ulit. Na-refill ko na yung ano nyan, yung sealant. Then yun, bobombahan nyo na lang. Kasi iwas stock. Dapat punasan nyo maigi pagkalagay nyo ng sealant dun sa pito. Na earbuds lang yung gamit kong pampunas dun. So itong part na to, pinapakita ko lang yung mga batang dumadaan dyan kasi, kaya tinatakpan ko ng mating na yan. At lalo itong wiper, baka masagi nila, masira agad, sayang naman. Alright, so nilalagyan ko yung takip na mating na yan at higaan ko talaga yan. Dito sa loob, ang mga nilagay ko, simple pa lang naman itong tali. Kung sakali mag-grocery ako, itatali ko dyan. Kasi minsan hindi kasya dito sa likod. So nakaka-box, ilalagay ko dyan sa likod. Then itong screwdriver, kailangan ko rin yan just in case, pang tusok, pang higpit yan sa mga nuts. Then itong tape, then itong charger cable, Android tsaka Type-C. Wala akong iPhone kasi wala naman akong iPhone, alright. Tsaka magdadagdag din ako ng tools para dito sa mga 10mm na nut tsaka 8mm na nut, kasi kadalasan yun yung nut dito sa e-bike, just in case, alright. Then itong roof insulation ko na in-install ko, meron akong video niyan, no, na-upload ko na dito sa Facebook tsaka sa YouTube. Ito siya. So check out nyo na lang yun kung sakaling gusto nyo makita kung paano ko in-install to. Effective to lalo pag mainit kasi tumatagos dito, no. Ramdam na ramdam yung init pag walang installation. So yun, ito naman ilaw, rechargeable ilaw lang siya. Iyan siya, malakas naman to. Alright, tsaka matagal malobat. Tsaka madalas hindi ko naman to nilalabas ng gabi, umaga lang. So hindi na ako nagpa-install ng the wire pad direkta sa e-bike. Rechargeable lang, okay lang, tsaka magnetic. So pwede pang mag-disco to, right? 3 modes kasi yan, yung malakas, mahina, then ito pang disco, right? Hindi naman mag-disco to. Kung nagkaroon kayo ng emergency, paparada kayo, tatapat nyo lang sa likod, yan makikita na may nakatigil na e-bike or kayo, alright? Android to, no? Lumang version to ng mga ilaw. Pag bumili kayo sa Shopee, meron na mga Type-C, no? So ito kasi sayang, nakatambak lang to sa kotse, kinuha ko na lang, ginamit ko sa e-bike. Then ito sa mirror, lalagyan ko to ng parang bilog para mas makita ko yung nasa likod. Then ito, wala naman akong nilagay kung ano dito, pero soon maglalagay ako dito ng lagay na may lock para lagayan ko ng mga coins, alright. So yun lang naman yung mga na-add ko sa ano. Then ito pa lang panel, meron tong cover kasama nung binilang ko ng mating. Unfortunately hindi ko nagustuhan kasi yung design niya parang ganito. Nung nilagay ko dyan, hindi masyadong maganda, parang may sapatos sa unahan. So yun lang naman mga inad ko sa aking e-bike. So mga useful yun, hindi naman totally upgrade na pampapogi. Useful lang para sa akin. Alright, let's go.